Walang imposible sa Diyos. Kung ikaw ngayon ay nababalutan ng mga bagay na punong-puno na ng negatibo, baka ang sinasabi mo sa sarili mo, wala na talagang pag-asa. Napaka-imposible na, balik ka sa Diyos. Dahil sa Diyos, walang imposible ang lahat ng bagay. Amen. Ang sarili natin, once na makita ng sarili natin madilim, ang sinasabi ng sarili natin, madilim. Sa Diyos, iba. Kahit madilim, may nakikita ang Diyos na liwanag. Kahit sa taong wala ng pag-asa, may nakikita ang Diyos na pag-asa. Ganon yung nakikita ng Diyos. Alam mo bang napaka-precious mo sa Diyos? Isipin mo kanina, madaling araw, ginising ka ng Panginoon. Anong oras ka nagising? Hindi ka nagising dahil nagising ka lang. Ginising ka ng Diyos. Nilagyan ka uli niya ng buhay. At yung buhay na meron ka, napaka-precious niyan. Sa mundong ito, wala kang pwedeng ipagmalaki. Dahil sa mundo, ang lahat ng bagay, nonsense. Sa mundo, ang lahat na meron ka, mawawala yan lahat. Wala kang madadala dyan. Kahit sino pa maging presidente, kahit sino pa yung mahalal, hindi sila yung Panginoon natin. Si Jesus ang mananatiling Diyos ng Pilipinas. Amen? Amen. Si Jesus. Pastor, kahit sino ang maging presidente dyan, sa susunod na halalan, maging senador, okay lang po yan mga yan. Politika lang yan. Pero ang pinaka-Panginoon natin, ay hindi yan si Jesus pa rin. Amen o? Ano ba yung mga nilalagay mo sa wall? Sa Facebook mo, ano ba mga nilalagay? Mga word of God ba? Mga word of encouragement? Mga lingwahe ba ng pang sa Diyos? Kapatid, pwede mong gawin yung kasi buhay ka pa. At huwag naman sana dumating sa time na pag kinuha tayo ng Panginoon, bumalik tayo sa Diyos at sabi natin, Lord, kung may pagkakataon lang sana, nasiran ko yung kaibigan ko, nasiran ko yung pamilya ko. Kapatid, ito yung time, hindi bukas. Amen. Hindi mo alam ang mangyayari sa iyo sa araw ng bukas. Kapatid, yung cellphone mo na yan, napakabisan yan. Inalaw na ng Panginoon na hindi ka napupunta sa Afghanistan, hindi ka napupunta sa mga malalang lugar para mag-share ng salita ng Diyos. Gamit lang ang cellphone, makakarating ka doon. Ang tanong, ginagamit po ba natin ang ating mga cellphone para mag-reach out ng tao? Huwag kang mahiya mag-post ng salita ng Diyos. Huwag kang mahiya mag-share ng mga mensahe ng Diyos. Bakit po? Yan ho ay makakaabot. At may mga tao ho maililigtas gamit ang mensahe na yan dahil ang salita ng Diyos ay buhay. Amen. Salita ng Diyos ay buhay. Kung may pera ka at meron kang hanap buhay, nagtatrabaho ka, i-enjoy mo ang lahat ng pera na meron ka. Okay lang yun. Lahat ng bagay na gusto mong gawin, gawin mo na. Sa'yo yan, iyo yan, ikaw yan. Pero, walang damayan dahil pagdating sa pagsusulit, KKB. Amen po ba? Pagdating sa pagsusulit, hindi grupo. Pagdating sa pagsusulit, individual. Lahat ng gawin natin, hayag man o lihim. Sige, gumawa ka ng mga bagay na gusto mo. Sige, gawin mo yung mga bagay na lihim na ginagawa mo, gawin mo. Mabuti o masama ay pagsusulit natin sa Diyos. Yun ang sabi ng Biblia. Gawin mo ang lahat ng bagay, uminom ka, magpakasasa ka, magpakasaya ka sa mundong ito, pero, sabi ni Solomon, kahuli-hulihan, pero isusulit mo yan sa Diyos. Yes, pwede mong ilagan, pwede mong iwasan ng simbahan, pwede mong iwasan ang gawain ng Diyos, pwede mong iwasan lahat yan. Pwede kang hindi umaten sa lahat ng gawain ng Diyos, pwede mong iwasan ng mga pastor, pwede mong iwasan ang lingkod ng Diyos, pero hindi mo maiiwasan ang hukuman ng Diyos. Amen. Maraming mga tao, Lord, gusto ko sa langit. Gusto ko pumunta sa langit. Ito, filosofong salita to pero ayaw pumunta sa simbahan. Paano ka pupunta ng langit kung sa simbahan hindi ka makapunta? Sabi ng mga filosofong kaisipan. Pero may sense po ba? Kung gusto ng isang tao pumunta sa langit pero ayaw niya sa Diyos, anong langit ang gusto niya? May kilala kang tao, gusto sa langit pero ayaw sa Diyos? Anong klaseng langit ang pupuntahan niya? Langit na walang Diyos? Mga kapatid, yung gusto nating langit ay yung may Diyos. Ang trabaho ng pastor ho ay magbahagi ng salita ng Diyos, may masaktan man o wala. May matutunan man o wala. May mga tao man matouch o hindi. Ang trabaho ng pastor ay mag-share ng salita ng Diyos, pero pare-pareho nating trabaho na gampanin ang salita ng Diyos. Yung bagay na alam mong ikasisira mo sa harapan ng Panginoon, kahit gusto mo, kapatid, itigil. Itigil natin. Kahit gustong-gusto mo yung palabas, pero hindi gusto ng Diyos, itigil mo. Kasi isusulit mo yan kay Lord. Pastor, ito lang yung nakakapagparelax sa akin, ito lang yung nakakapagpasatisfy sa akin. Ang tanong, masasatisfy ba niyan si Lord?
Pag hindi masasatisfy si Lord sa bagay na ginagawa mo, kapatid, tigilan mo yan dahil isusulit mo lahat yan sa Lord. Kung tayo ho na nandito sa sanlibutan, takot tayo at ayaw natin sikmatin ng tao, mas matindi manikmat ang Diyos. At isa sa pinakaayaw natin marinig sa Diyos, yung salitang, lumayas kayo, mapaggawa ng kasalanan. Sa buhay natin, hanggat buhay ka, hanggat kumikilos at nagigising ka araw-araw, kapatid, gawin mo yung mga bagay na tama sa paningin ng Diyos. Dahil pagdating niya at naabutan tayong mali ang ginagawa natin, pasensyahan tayo. Magsasara ang pinto at hindi tayo makakapasok doon sa inihanda niyang kasalan. Amen. Mahiwaga yung mensahe na yon. Kapatid, huwag sana lalabas sa bibig natin mga Kristiyano, walang sense sa buhay. Parang sinasabi mo, wala ka ba Diyos? Kaya may sense sa buhay ng mga Kristiyano kasi mayroon tayong Kristo. Amen? May Kristo tayo, kaya may kabuluhan ang ating buhay. Siguraduhin mong maayos ang relasyon mo sa Diyos. Kung maayos ang relasyon mo sa kapwa mo tao, siguraduhin mong maayos ang relasyon mo sa Diyos. Sa Panginoon, huwag kayong ma-open kung lagi tayong tinutuwid ng Panginoon dahil kiniklaim mo sa sarili mo, anak ka ng Diyos. Then ang relasyon yung dalawa, mag-ama. Kung mayroon kang ama at mayroon kang ina, pero hindi ka tinutuwid, questionable ang pagiging magulang niyan sa'yo. Tama? Mag-i-amen po ba tayo dyan? Amen. Alam namin ang mga magulang namin dito sa lugar na to ay magulang talaga namin. Dahil sa panahon na mali kami, tinutuwid kami. Yan yung Diyos din natin. Kapag ang Diyos, hindi ka na tinutuwid sa mga maling ginagawa mo, i-question mo na ang sarili mo, anak ka pa ba ng Diyos? Kasi ang tunay na magulang, may pakialam sa anak niya. Pag ang anak mo pupunta na ng bangin, mahuhulog na, okay lang ba sa'yo? Sa Diyos, hindi pwede yun. Pag ang anak niya pupunta na ng bangin, kukunin niya yung kanyang rod, kukunin niya yung kanyang panikwat at aanuhin ka sa leeg. Makabalik ka lang sa kanya. Masakit kaya yun? Masakit yun. Minsan ang disiplina ng Diyos ay masakit, pero sa ikatutuwid natin. Tunay yung pagmamahal ng magulang sa anak na dinidisiplina ang anak at hindi hinahayaang ang anak mapariwara. Huwag kang maging masaya kung anak ka at walang dumidisiplina sa'yo kahit mali na ang ginagawa mo, i-question mo na sa sarili mo. Mahal pa kaya ako ng magulang ko dahil ang tunay na magulang, ayon sa mga nakapag-aralan natin, dinidisiplina ang anak. Mga kapatid, dapat marunong tayong umamin sa harapan ng Panginoon. Pag sinabi ng Panginoon, ito yung ginawa mo, then humble. Lord, patawarin niyo ako. Ang tunay na pagsisisi, tatalikuran yung kasalanan at hindi na babalikan. Yan ang tunay na repentance.